Good day mga kalakatan ka-agri. Ngayong araw po ay bigyan po natin ng pansin. Bakit ba na puputol, natutumba, nababali itong mga puno ng ating saging na may mga malalaking bunga, wala namang bagyo. Ano po yung reason? Ipapakita muna tayo sa inyo na marami po yan dito. Halos malapit ng 10 na puno. Yan po. Yan po. Yan. Pero halos lahat po nito mga ka-agri ay pwedeng ma-harvest. Pwede silang ma-harvest. Hindi man ganun ka totally mature. Pero harvestable na po sila. Ito po. Yan po. Bali rin yan. Tumba or naputol. Mayroon din dyan sa harap. Iharap natin yung video. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Gaya po nito, putol rin sa taas. Yan, putol rin. Yan po, yung bunga niya, pwede na rin ma-harvest. Ano ba yung reason? Yung ating saging po, hindi po natin pwedeng makalimutan na dinaanan tayo ng ilang bagyo. Ilang bagyo yung dumaan, Pino, Uwan at iba pang mga malalakas na bagyo. Ito, nung umpisa na rin sa taas. Pero yung laman niya po, pwede na yung ma-harvest pag ganyan na. Pati doon, pwede dalawa. Dinaanan tayo ng bagyo. So yung nangyari po, para po hindi matumba itong ating mga saging na may mga bunga sa ngayon, na currently po sa aking grupo, sa Leon Lakatan Farmers Association po sa ngayon, last week ako lang po yung may harvest. Yung ibang kasamahan natin wala na harvest. Baka next week meron pa namang konting natira. Dinaanan tayo ng bagyo, so yung ginawa natin noon para hindi po ito matumba itong mga ito na may mga bunga ngayon na pwede lang siyang mga harvest po. Binawasan natin ng puspusan yung dahon sa taas, konti yung dahon. So sabi ko, pagdating ng bagyo, okay pa yan, nakatayo pa. Pero sabi ko, after 2 weeks to 3 weeks, kasi nga, pagkatapos mo ng bagyo, hindi na po nakapasok si Wilma dito sa amin. Nalusaw po siya, at saka continuous dire-diretso yung sunshine dito sa amin 2 linggo. Sa loob po ng 2 linggo, na masakit yung init, biglang na dry yung lupa. At dahil wala lang siyang enough na dahon mga ka-agri, kasi yung mga dahon niya patay na ganyan na tig-isa na lang. Yung mangyayari, ma-dry po yung puno. Pag nag-umpisa yung mag-dry yung puno dahil kulang na sa dahon, magwi-weaken yung puno dyan sa taas hanggang dito sa ilalim. Mawi-weaken po yan, walang lamang, maraming tubig. So mabigat yung bunga. Pinaka next na mangyari, mapuputol o matutumba, mababali yung mga puno. Sabi ko, nung nag-harvest na tayo ng Lunes, walang ganyan. Isa lang ang nakita natin doon na may ganyan nung Lunes. Sabi ko lahat pa nakatindig pa, nakatayo pa. Pero pagdating po ng Miyerkules, Huwebes, natapos na po yung harvesting. Sabi ko yung mga next na ito ay pang next week ng harvesting. Ito po, na una siyang nabali dahil masyadong mabigat. So yung ginawa ko, tinalian ko dito, tali dito para hindi po siya bumagsak, para hindi po masira. Kasi pag dinihan mo kaagad yan, mabilis yan mahinog. Yung pinipreserve natin, hindi po siya basta-bastang dali mahinog. Pag mayroon pang sap, buhay pa, hindi po ito basta-bastang mahihinog. Kaya ginaganyan natin, hiniiwan sa puno. Pero na babali, natutumba kasi nga po, kulang na po talaga sa tubig. Pero kung hukayin natin yung lupa, may moisture po yung lupa. Pero dahil kulang sa dahon, yan po. Pag kulang sa dahon, yan po talaga. May bunga na malalaki, mabibigat yan po. Maski hindi masyadong malalaki yung bunga, matutumba at matutumba siya. Pero mostly po sa may mga malalaking bunga na pwede na talagang harvest. Ito harvestable na ito Parang sabihin mo manipis pa yung bunga. Pero mature na po ito. Kasi nga, hindi na masyadong lalaki yung gusto yung bunga, kulang sa dahon. Magmamature lang siya. Pero hanggang segunda lang yung sizing niya. Pero yung kagandahan mga ka-agri, mapakinabangan, maibenta. Kasi hindi siya naputol. May ibebenta pag ganyan. Pero pag talagang pinutol ng bagyo, alanganin sa maturity, wala.
Talagang sayang, feeding ng kambing at feeding ng manok ng pag masyadong manipis. Nakakahiya naman magbebenta ka ng masyadong manipis. Hindi na rin bibili yung mga natin, mga mga buyers natin yan. So, pinipilit natin mapamature siya kahit hindi masyadong malalaki. Napapamature. Gaya po nito. Napapamature po siya. Tercera siya, pero mature po siya. Lalong-lalo na ngayon, kahit ganito lang kalaki, makukuha sa atin ito 45 pesos per kilo eh. Yung mga malalaki natin, gaya nung kanina sa kabila at doon, 50 pesos po. May presyo na siya. Hindi pa po siya na-harvest dito. May presyo na po siya mga kagris. Yun po yung dahilan kung bakit yan napuputol sa ngayon. Kaya nga yung isang turo sa atin na nakita natin sa video ng ating kaibigan Ga-Agri TV, pag ganito na, dapat sana inunahan natin ng tukod dyan. Magtutukod tayo. Pero sabi ko parang huli na rin. Kasi kahit magtukod ako, pag ganitong kulang na sa dahon, ang masusunod mababali at mababali. Ganyan oh. Nababali siya at nababali. O pag gaya nito, yung bunga ay masyadong maliliit. Yan po, nagka-burning na yan sa plastic. Pero wala ng dahon. Hindi na yan hihigot ng tubig sa ilalim. So next na mangyayari, magdadry up yung puno. Ayan po yung kinaiba ng lakatan kaysa ibang klase ng saging gaya ng latundan at saka saba. Yung saba at latundan, bali wala. Kahit na ganyan, malakas pa rin yung puno yan. Pero yung mga lakatan po, hindi po. Yan po. Pero siya po ay pwede na itong ma-market talaga. Ready for market. Yung inasahan ko nga. Baka ito matutumba na rin kasi malaki rin ito. Pwede na rin ma-harvest. Sana hindi lang bumagsak ng lupa. Kasi pag bumagsak po siya ng lupa, masisira. Talagang sa ilalim na banda, hindi mapakinabangan. Pero pag hindi siya bumagsak ng lupa ay okay pa mga kaagri. Mayroon pa yan dito eh. Kasi sobrang laki ng bunga. Ito po, oh, ayan po, ayan po. May burning niyan sa taas. Dahil sa plastic niya. Dahil kasi kahapon nakita ko, okay pa ito. Ngayong umaga lang ito nangyari. Oh. Kahapon ganyan na yung dahon. Wala na po. Pag ganyan, madadry, tsaka madadry talaga sa taas. Kaya nag-umpisa na siyang magtouting. Umpisa na siyang mabali dyan. Pero sana hindi lang bumagsak hanggang ganyan lang. Hanggang dumating po ng Monday. Para po sa Monday ay talagang harvestin na yan. Pati yan. So sabi ko sana kung mapakapa-extend pa sana hanggang 22 ng December pang Christmas sana. Pero pag hindi nakakayanin, talagang harvestin mga kaagri. Ito sana hindi sana oh. Para pang Christmas yan oh. At saka yung mga iba pa na ano ay pwede pang New Year. So pag ganito, marami ng ganyan, abutin tayo ng mga 150 kilos siguro this coming week. Sabi ko kahit ganyan na, makukuha lang siya ng 45 pesos, okay na, hanggang 50 pesos. Okay na tayo mga kaagri. So yung ating mga next follower, gumaganda na ng konti yung dahon. Hindi tayo nakapaglinis dito. So pag mostly nakuha na yung mga bunga dito ay papagandahin na naman natin ulit ito. Kukunin lahat ito. At ipiprepare na naman po siya sa kanyang susunod na pagbubunga. Para po syempre makakapera tayo sa mga followers na ito. Kumuha na yung tatay dito ng mga suckers, nag-transplant na. Sabi ko instruction ay may isang puno kang ititira. Yan po, puspusan siya kasi nag-transplant doon. Kumuha dito ng mga planting material. So yan. Nakaano lang po, hindi maintindihan. Pero pag lipas po ng harvesting season nito dito ay talagang papagandahin. Ilagay natin sa magandang posisyon itong mga puno ng saging na ito. Oh, na yung iba ay nabubulok na para po hindi maging sore to the eye tingnan pagdating po ng mga araw. Papagandahin na naman natin ulit ito. At papabungahin na naman ng malalaki. Sana walang dadaan masyadong maraming ulan, maraming hangin this next year para po next year dito papagandahin na naman natin. Pabungahin natin ng mga magaganda, alagaan ng mabuti. Kung ano kasing bibigay natin sa ating mga tanim, siya rin ibinabalik sa atin. So hanggang dito na lang muna mga kagri. Maraming salamat po. Ito po yung situation, ito yung mga reason. Bakit ba nagsitumbahan itong may mga malalaking bunga? Yun po, dahil po sa nagdaang bagyo. Kung walang nagdaang bagyo sana, na pumilit sa atin na bawasan yung mga dahon nito, nakatayo po yan. Kahit na harvestin mo, malakas pa yung puno, marami pang dahon na hindi lanta. Hanggang sa muli, paalam na.
apart. Don't give up.